kanilang teritoryo. Bawal ang mahangin. Ayaw raw nito nang di narinig ang kanyang paligid. Lalo na't kapag ito ang humumuni. Walang katulad. Dahil ang kanilang boses, likas ang katangian. O kahit makarinig man ito ng ibang huni, iisang tono lang ang ginagawa ng kanilang lahi. Sa laki ng kanilang mga mata, akalain mong pinandidilatan ka ng kwago. Kitang-kita ang matingkad na dilaw nitong mata sa dilim. Malaletrang V na kilay. Ayun, lumipad. Ayun. Wow! Ito ang pinakamalaking uri ng Philippine hawk owl, ang Cebu bubuk. Ang pangalan nitong bubuk hangos sa tunog nitong bubuk at halimbawa na nakakabit ang tunog ng nasa mismong pangalan ng hayop. Tayo naman, quietly, you turn off our lights and then pagtawag niya, makikita natin yung silhouette ng paglipad niya. Again, I'm excited dahil endemic itong ibon na ito. Tila sinuswerte kami. May isa pang Cebu bubuk na nagpakita sa amin. Maaaring ito ang kapareha ng una naming nakunan na ibon. Monogamous o iisa lang kasi ang kapareha ng Cebu bubuk. Sa kanilang pagtutulungan, higit na napoprotektahan daw nito ang kanilang nasasakupan. Ay, umalis. Hindi raw ito basta-basta napapahuni sa gubat. Kailangan namin ng tulong ng forest warden na si Pedro. Lalo na't kaya umano nitong manggaya ng halos lahat ng tunog ng mga ibon sa Cebu. Uy! Ayun, lumipat. Babalik yan, Kuya Pedro. Babalik yan. Naglanding na naman. Mas malinaw dito. Kuwang-kuwa yung pwesto niya, naka-side view. Isang breeding pair o pares ng Cebu bubuk ang naninirahan sa kada higit 10 ektarya. Kaya sa pagliit ng gubat, inabot na ng halos 100 taon bago napatunayang hindi pa ito extinct o ubos na sa Cebu. Gumising kami ng maaga, mga 4 o'clock, para lang masaksihan yung isa pang endemic species dito sa Cebu. Nandito tayo ngayon sa Alcoy para makita natin itong tinatawag na Cebu hawk owl. Endemic lang siya dito. Isa si Pedro sa mga nagbabantay at nag-aaral ng iba't ibang buhay ilang sa loob ng pinakamalaking natitirang gubat sa Cebu, ang Nugas. Dito, meron ng mga puno na inaasahan na mag-land yung Cebu hawk owl. Sa gitna ng natitirang gubat ng Cebu, nagsimulang humuni si Pedro. Ilang saglit lang, may Cebu bubuk na lumapit sa aming pwesto. Tila nagpapahiwatig ito na napasok namin ang kanyang teritoryo. Agad itong lumipad na parabang inaalam kung may bisitang dumating sa kanyang lugar. Okay, so dito siya mismo
naglalanding itong puno na ito o kaya itong puno na ito. So, habang madilim, papatayin muna natin yung ilaw natin. Ayan. Ayun, ayun, lumipad. Ayun, ayun. Wow! Ang ganda ng mata niya, oh. Bilog na bilog yung ulo. Uy! Ayun, lumipat. Babalik yan. Babalik yan, Kuya Pedro. Babalik yan. Sa paglipat nito ng puno, parang ayaw niya akong makita. Hinarap nito ang kanyang puwetan at saka dumumi. Mistulang minamarkahan nito ang kanyang teritoryo. Panaka-naka itong sumisilip. Hanggang sa naging komportable na ito sa amin. Sa datos ng International Union for Conservation of Nature o IUCN, ginawang vulnerable ang estado ng Cebu bubuk matapos ang halos 12 taong pagiging endangered. Dahil ito sa pagdami ng kanilang bilang sa wild na aabot sa 400. Ayon sa forest guard na si Pedro, maraming dahilan kung bakit nawala ng halos 1 siglo ang Cebu bubuk. Isa na rito ang dati niyang gawain, ang pagiging hunter. Yung nagisnan ko, yung ama ko, yun ang ginagawa niya. Oo, na-encounter ko yun. Palagi yung may kami, lambat kami, mga sira na lambat. Yun, mahuhuli sila noon. Pinakatay yun sa mga, bigay ko sa mga tao, yung kumain. Pero si Pedro, nagbago. May study kami noon, tinitsik namin kung saan siya ang tirahan nila. Alam na namin yung iba na gising ko sa pagdating sa panahon yung may people's organization naman dito. Sumali ako. Dinukuha kami nila para mahimong Paris Warden. Nalaman ko na yung mga ginagawa ko nga mali noon, mabalik ko ngayon ng maayos at matama ko yung mali ko. Kilala ang Cebu na isa sa endemic bird areas ng Pilipinas. Karamihan kasi ng mga ibon dito sa Cebu lang matatagpuan. Sa muling paghuni ni Pedro, sabay na humarap sa amin ang 2 Cebu bubuk. Kaganda, napaka-iconic ng mga owls na ito pagdating sa gabi dahil nocturnal na sila. Yan yung time na active sila dahil nag-hunt sila ng food nila. So dito lang makikita ito yung mga Cebu hawk owl and itong Alcoy ay isa sa mga natitirang forest ng Cebu. Kaya importanteng maprotektahan itong habitat nila. Sana magbalikan na rin yung mga ibang ibon. Maraming salamat sa panunood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.